Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Ang Milwaukee Bucks mga kaibigan ay nagkaroon ng worst start sa kanilang franchise history. Subalit ngayon ay naipanalo na nila ang 4 sa kanilang huling 5 laro. At ang tanging talo nga nila ay posibleng nadaya pa nga sila laban sa Charlotte Hornets kung saan biglang tinawagan ng foul si Giannis sa final seconds ng game. So easily they could have 5-game win streak ngayon. At sa pangunguna nga ito ni Giannis Antetokounmpo mga kaibigan, pinapakita niya nga na isa pa din siya sa mga best in the world. Nagtala siya ng mga stats sa tulad ng 41 points, 9 rebounds, 8 assists on 71% shooting sa field, 22 points, 15 rebounds and 12 assists, 59 points, 14 rebounds, and 7 assists on 62% shooting sa field, 43 points and 13 rebounds, 34 points, 16 rebounds, and 9 assists, at iba pang mga mala-MVP na mga stats. Ngayon nga ay nag-average siya ng league best and career high 32.1 points per game, 4th best 12.1 rebounds, and 6.1 assists per game on 61% shooting sa field. Hindi pa nga huli ang lahat sa Milwaukee Bucks bagkus maaga pa. Ngayon ay may record sila na 6 wins and 9 losses. Hindi ito maganda. Ngunit nakita natin few years ago na ang Lakers ay nagsimula na may record na 4 wins and 10 losses at nakaabot pa din nga sila sa West Finals. Ang tanong lang ay sustainable nga ba ang mala Superman na laruan ni Giannis? Walang duda na impresibo ito. Subalit tumagal nga ba ang ganitong performance nang hindi siya tinatamaan ng injury? Ito nga ang biggest question sa Milwaukee Bucks ngayon, lalo na't walang improvement ang depensa ni Damian Lillard at hindi pa din nakakapaglaro ng kahit 3-on-3 scrimmage man lang si Chris Middleton. Hopefully ay hindi nga tamaan ng injury si Giannis. As a basketball fan ay masaya nga manood ng basketball kapag available ang mga best player ng isang team. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang si Lindy Waters III naman from basically 0 minutes sa bench ng Warriors ay mukhang steady member na nga siya ng kanilang starting 5 ngayon. Lalo na tinamaan nga ng season-ending injury si De'Anthony Melton. Hindi ibig sabihin nito na mas magaling siya sa mga tulad nila Buddy Hield o kaya naman Moses Moody or even Podziemski. Sadyang mas maganda lang nga ang feat niya mga kaibigan sa system ng starting unit dahil literal nga na catch and shoot player siya at kaya niyang gumawa ng impact sa loob ng court kahit na hindi siya gaano nakakahawak ng bola. Sa ngayon, ang Warriors ay unti-unti na nga nahanap ang kanilang kombinasyon ng mga players. Medyo nahihirapan nga sila sa mga huling laro nila dahil labas-pasok nga sa lineup ang tulad nila Stephen Curry, Andrew Wiggins, De'Anthony Melton, Kevon Looney, Podziemski at iba pa. Subalit nananatili na hawak nila ang isa sa mga best records sa buong NBA ngayon, so kudos nga sa kanilang coaching staff at sa mga players na nananatiling handa kahit na wala pa silang permanent rotation so far. Kayo ba mga kaibigan, sang-ayon ba kayo na dapat na manatili sa starting lineup ng Golden State Warriors si Lindy Waters III o dapat na sila Buddy Hield o Moses Moody ang maging starting shooting guard ng Warriors?